These may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Bigyan kayo ng mga programa at updates sa mga dapat nyo malaman patungkol sa pag-ibig po ninyo. Ngayon ay ating pangunahing tatalakayin ang patungkol sa pagrerehistro at pagpapamiyembro sa pag-ibig. Napakahalaga mapag-usapan ng pag-ibig. Dahil sa maraming naghihiwalay na celebrity nitong mga nakaraang panahon, pero itong pag-uusapan natin ay patungkol sa pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya at gobyerno. Alam niyo po, sa ilalim ng batas na RA 9679 o ang tinatawag natin na Home Development Mutual Fund Law of 2009, ay nilalahad po dito na lahat ng publiko at pribadong manggagawa, uniform personnel, miyembro ng SSS at GSIS, at kasama po kayong mga OFWs ay mga miyembro at kasapi na ng pag-ibig. So, mahalaga na una, ang ating miyembro ay kailangan ay Filipino at nasa legal na edad upang makapagpamiyembro. So, ikaw man ay estudyante o may pinagkakakitaan na at pwedeng maging kasapi nitong pag-ibig. Ngayon ang tanong natin ay paano tayo magpapamiyembro? Halimbawa, ako ay gustong magkaroon na ng pag-ibig number. Matagal na akong nagtatrabaho bilang OFW. O di kaya yung anak ko, nasa edad 18 na siya, alam ko magtatrabaho na siya. Paano siya makakapagpamiyembro at paano siya makakasali sa pag-ibig? So, ito po ang ating unang tatalakayin po, ang patungkol po sa tinatawag natin na membership registration. Dito po yan, live na live sa Kamusta ang Pag-ibig Mo. So, ito po ang ating programa, natatakbo ngayon ng 1 oras, at pangunahin po natin tatalakayin ngayon ang patungkol dito sa membership registration. Okay? So, maganda po sa programa po natin ito ay aabangan po natin ito kada Webes, alas 3 ng hapon po, at tatalakayin natin dito at ibang-ibang usapin, iba't ibang programa, benepisyo na may kinalaman po sa inyong pag-ibig fund.
Makikita rin po natin dito ang batas kasambahay na pinrovide ng batas natin na Republic Act 10361. So under ho nito yung tinatawag nating kasambahay Unified Registration System. Nakakibat din natin dyan ang iba nating mga kasamang government agencies na PhilHealth at SSS na kasama sa mga tagapagbigay ng benepisyo. So dito po ang nasasaklawan nito yung ating mga miyembro na may monthly compensation. So moving forward sa ating member savings, so napakababa lang naman po ng ating membership savings. Sa ngayon, lahat ng kumikita ng 100, 1,500 at pababa ay employee share. Ibig sabihin yung aking hinuhulog, yung aking kaltas ay nasa 1% lamang, pero sa aking employer po ay 2%. Kung more than 1,500 po, ito po yung regular. Halimbawa po ay 2% and another 2% sa employee share. So lumalabas lang po yan, tigi 100 ho kada share po. Okay? So, maximum compensation na kinukompute dyan is 5,000 pesos po. Alam niyo po, napakaabot kaya, no? Kahit kumikita ka ng higit 5,000, nakikita niyo naman, nananatiling 100 pa lang. Kaya inahingkayat namin kayo dahil savings po ito, ay pwedeng yung taasan ng inyong hulog. Ngayon, nakikita niyo po sa inyong screen, nanonood man kayo sa cellphone or sa inyong mga respective personal computers, ay yung ating Pag-ibig Membership Identification Number or MID number. Okay? So, nire-require to, no? Ito ay kailangan, ito ay mahalaga para sa mga sumusunod na transaksyon. Ano-ano po yan? Katulad ng paghuhulog natin ng membership savings po. Ito po yung regular na hulog natin. Yan po, yung mga land-based po, no? Na OFW po natin na nanonood at sumusubaybay po ngayon. Sang bansa man po kayo, gamit po itong MID number po ninyo. Kung halimbawa nakakakonect po kayo sa GCash or PayMaya, pwede nyo pong hulugan ho dyan. O di kaya po, kung meron kayong iRemit, PNB, Metrobank, sa mga nasa Saudi Arabia, nandiyan dyan ang Skyfreight, sa mga taga-UAE, nandiyan dyan yung Al-Ansari at marami pa pong iba. Verification din ng membership savings dahil meron na tayong virtual pag-ibig. Magiging pag-aabil natin ng mga loan programs. Dadalawa lang naman ang loan programs natin. Nandiyan dyan ang short-term loan and housing loan po. Under short-term loan, nandiyan dyan ang multi-purpose loan at yung napapanahon na calamity loan. At ganun din, kung tayo po ay sasali po sa Modified Pag-ibig 2, sa mga susunod na episodes natin dito, ay ating pong tatalakayin po yan. Isa po yan sa mga napakagandang programa na pinag-uusapan po ngayon na Modified Pag-ibig 2. At maging yung pagkuha natin ng nag-iisang card na ini-issue ngayon ng Pag-ibig Fund, walang iba kundi ang Loyalty Card Plus. So, ibig sabihin po, para masagawa lang po natin itong mga transaksyon at pangunahing benepisyo pong ito, mahalaga po na meron po tayong existing Pag-ibig MID number. Dahil dito po nakabatay po at naka-connect lahat ng transaction po natin. So pag tayo po ay nag-register online, meron tayong tinatawag muna na registration tracking number. Ito po yung pag pumunta kayo sa aming official website na www.pagibigfund.gov.ph at pinuntahan nyo yung aming e-services at pinuntahan nyo po yung membership registration at halimbawa natapos nyo ng i-accomplish o mapunan lahat ng mga mahalagang impormasyon, ay magbibigay sa inyo ang aming website automatically pag successfully registered na kayo ng tinatawag nating registration tracking number. So usually, composed lang naman po yan ng 12 digits starting with number 9. Ngayon, after 2 to 3 working days, magge-generate na yan, system generated na po. So, maglalabas na yan ng MID number. Ito po yung ating pinag-uusapan. Composed of 12 digits din ho yan. At nag-uumpisa yan sa numerong 1, 2. Yan yung series niya po ngayon. And yung Modified Pag-ibig 2 naman, pag nag-register ko kayo para doon, 12 digit din, nagsisimula sa number 5. At sa mga housing loan naman po, yung housing loan account number ay 12 digit number yan na usually nag-uumpisa sa number 3. Yung ating housing loan account number. So, hinighlight namin sa kulay pula yung ating pong MID number sapagkat para po masagawa nyo yan, no? Bago kayo mag-loan ng housing, ay yan po yung kailangan ninyo. So, ngayon, Sir Erwin, hindi pa po namin alam kung paano yan gawin. May cellphone ako, meron akong laptop, pero may internet connectivity naman ako. Paano natin gagawin? On your browser, sa halimbawa po sa Google, yan lang po, type nyo lang www.pagibigfund.gov.ph, enter lang po, ito po yung bubungad na interface sa inyo, at susunod natin pupuntahan yung e-services. Under e-services, ay makikita po natin yung membership registration po, okay?
So, pag nakita nyo na po yan, click nyo lang po, or sa Virtual Pag-ibig, click nyo lang yung Be a Member. At sa online membership, ito lang naman yung tatanungin sa inyo, yung inyong last name, and then first name, halimbawa pangalan mo ay Aliana Dalisay at ang inyong middle name po. Tapos kasunod ho niyan ay pupunan natin yung ating date of birth at meron lang po yan na nakakatch na code para lang makita lang po na talaga pong tao yung nag-encode at hindi robot po. At pag nag-proceed na po at may lumabas na ganyan, ibig sabihin hindi nyo na kailangan mag-register sapagkat meron na kayong number. Pero, kapag yan po ay nag-proceed, ibig sabihin may mga kasunod pa kayong fill outan. Halimbawa, ito po, pagpatuloy lang po natin, pinilautan po ninyo, nilagyan ng ating catch code, at nag-proceed at dumahantong na kayo sa ganyang interface, ibig sabihin po niyan ay wala pa po kayong number. Napakadali lang naman po niyan. Kumbaga, ito lang po yung sasagutan nyo na hindi nyo na kailangan mag-review. Sapagkat ang alamin lang dyan ay yung mga basic information ninyo. Kagaya po na nakikita nyo ngayon, so baybayan nyo lamang po, lalagay nyo lang yung inyong buong pangalan. Hindi lang po dapat middle initial at buong pangalan ng nanay nyo dapat yan nung pagkadalaga. At syempre yung tatay po ninyo, whether buhay or patay, yung magulang po, mahalagang mailagay nyo po yan ha. Pakinggan nyo lang po ito sapagkat mahalagang impormasyon yan para sa inyong pagkakakilanlan. At pagtapos na po yan, click nyo lang yung next. Ang basic info na kailangan natin fill out yung ating date of birth and place of birth. Halimbawa, ito pong si Aliana ay pinanganak po siya sa halimbawa po ay Manila. Yan po. Tapos click nyo lang kung babae o lalaki po ang inyong kasarian at ang inyong marital status. Halimbawa po, married na ho kayo. Siyempre kung single, or kung married po, lagay nyo lang yung pangalan ng inyong mister. Kung may name extension, ipakiprovide na rin po doon. Kasunod nyo pupunan, ay next nyo lang po yung inyong kasulukuyang tirahan at kung may permanent address, yung iba ko kasi sa atin, di ba, dala-dalawa inuuwian, no? So, yung iba po ay nasa probinsya, pero yan po, kung permanent address po, halimbawa, itong nakikita po ninyo, halimbawa sa Manila muli siya nakatira at Tondo ang kanyang tirahan, i-okay nyo lang po yan. So, lalabas na po automatically yung zip code. Kaya uunahin nyo muna yung get zip code muna, yung i-click ninyo. Saka nyo pupunan ngayon ng ibang mga detalye, yung number ng bahay, street name, yung inyong barangay, at kung same lang naman po, no, wala kayong ibang inuwian, yan na po, click nyo lang yung check at if same as above at i-click nyo na po yung salitang next. Okay? At next, una nating ilalagay yung ating email address. So, napakahalaga po sa pag-ibig yung detalye ng email at para kung may mahalaga kaming anunsyo o mga programa ay mapaabot po namin sa inyo na mabilisan sa pamagitan ng inyong email ad. So, halimbawa, ipunan nyo lang po ang inyong email ad at i-confirm nyo lang naman po yan doon sa pangalawang espasyo pa at yung ating cellphone number. Yung ating mobile number po, dapat po ay na-SIM registration na po natin yan ha. So, mahalaga naka-SIM reg na po yung ating cellphone number na ilalagay po. Kasunod po ay yung ating mga legal heirs po. Let's say may anak ka, pwede nyo ilagay po halimbawa yung son nyo, yung birthday niya, and of course yung ating buong pangalan ng bata ko, no? Yung last name, first name at saka kanyang middle name po. And i-click lang yung save po, okay? So, ang hindi lang naman pwede dyan sa heirs yung pamangkin, tito, tita, so immediate family members lang. Nanay, tatay, kapatid, at anak lamang po, o asawa. Kasunod ay yung membership category, select category. Halimbawa, OFW po. Click nyo lang yung OFW. At kung may alam nyo yung pangalan ng employer, ibig sabihin yung company nyo po, katulad ng Dubai Broadcasting Company, lagay nyo lang kung anong buwan at taong kayo nagsimulang magtrabaho. At ilalagay nyo lang po kung anong specifico pong ano nyo, no? Katulad po niyan, announcer, no? Pili lang po kayo dun sa ano po sa inyo, na umaakma na category. Tapos pipiliin nyo lamang po kung ano yung status ninyo, kung regular, contractual or casual, and kung land-based po, syempre kung nasa ibang bansa tayo mismo, yung land-based, i-click lang natin. And country assignment, kagaya nito, Dubai, so probably sa United Arab Emirates po siya, yung kanyang country of assignment. At ganun din, yung address sa baba, na naka-highlight in yellow, is yung United Arab Emirates. And next na po, ito kung may gusto lang kayo idagdag, no? Let's say meron kayong idadagdag na former employer po ninyo, pwede nyo idagdag, ilalagay nyo lang po yung company name, kung may branch man siya or siya po ay head office, ganun din kung anong petsa tayo nagsimulang magtrabaho at natapos, at yung address ho, no, ng ating former employer, kung meron man po, no. And then, madali lang po yan. Ito na yung panghuli,
click nyo lang po yung submit registration. Yan yung sinasabi natin kanina. Pag yan ay natapos na, successfully register, makikita na ho natin ngayon yung RTN. Yan yung registration tracking number po. So sir, okay na, 2 days later, after 2 days, ito na po yung mangyayari. So gusto ko na makita kung ano yung MID number ko. So paano natin malalaman? Punta ulit tayo sa official website ng Pag-ibig. At kasunod ho niyan ay sa Virtual Pag-ibig for Members. At click nyo lang uli yung Be a Member. No? I-ano nyo lang kung ano man po yung tick na box ho dyan. Then Be a Member, verify MID number. At kung ano po yung registration tracking number ho ninyo, ipapasok lang ho natin dyan. Isasaad lang po natin. Ha? So, yan po yung ilalagay po natin. Yung apelido niya, tsaka yung kanyang date of birth. At click lang yung word na Submit. Okay, pag na-click na yung word na submit, yan po, mag-a-appear na, no? Kung ano po yung na-generate ninyo na MID number po. Okay? So, yan po. And by the way, as we proceed with our program, so nakatutuwa, no? Napakadali lang mag-apply ng ating Pag-ibig MID number po. Walang kahirap-hirap, hindi na kailangan mamasahe, hindi na kailangan bumiyahe, at hindi na rin kailangan pumila. Available na po yan through our official website at in the comfort of your own home, kahit sa sarili nyong cellphone. Sa mga kasama po natin, and, syempre po, no, kasama rin po dito sila Ma'am Penny Cudemus, yung mga kasama po natin ngayon sa Kakampi Online, at marami pa pong iba na kasama po natin nandirito ngayon. At ngayon, sa sandali pong ito, ay nalaman na po natin na una ay napakahalaga po na miyembro po tayo ng Pag-ibig. So kung kayo po ay OFW, or marahil ay dati ka na hong miyembro ng Pag-ibig at ikaw ay nag-decide na mga ibang bansa, ay huwag pong mag-atubili na tayo po ay magpatuloy sa ating pag-iipon at paghuhulog sa Pag-ibig Fund po. At ngayon, ay dadako naman po tayo sa ating balitang OFW. Para sa ating balitang OFW, ito po ay ating napakagandang balita po ito. Ang layunin ng nakikita ho natin ngayon ay madagdagan po yung pag-atid ng serbisyo para sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Dagdag na 4 pang Migrant Workers Office ang planong may patayo ng Department of Migrant Workers or DMW bago matapos ang taong 2023. Layunin ng mga opisinang ito na itatayo na matugunan ng mas mabilis ang pangangailangan ng mga OFWs at mapaabot ng agarang tulong sa mga kababayan, ayon yan sa Yusek Hans Leo Kakdak. Ayon din kay Yusek Kakdak, ang mga tanggapan na ito ay kailangan itayo sa mga embahada at consular office ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. So ano mga bansa ito? Kabilang dito ang bansa sa Asia, partikular sa Bangkok, Thailand, sa Amerika ay sa Guam, at sa Europa ay sa Hungary, at meron din itatayo sa Africa. Sa mga kababayan natin sa mga dakong yan, ay abangan ng mga Migrant Workers Office sa inyong mga lugar. At sa susunod, pagkatapos po ng ating maiksing pagpapaalala or commercial break, ay aabangan nyo naman ang ilang job opportunities at trivia sa pagbabalik ng ating palatuntunan, kumusta na ang pag-ibig mo pagkalipas ng ilang mahalagang paalala.
Okay, nagbabalik muli tayo sa ating programang Kumusta na ang pag-ibig mo? Kanina, patungkol po sa ating talakayan, patungkol ho sa membership registration ho, ay meron po tayong dumating na tanong kanina no, from Sir Reynaldo Santo Domingo. Kung kasama daw ba mga seafarers? Of course, yes, no? Ang sinasaklawan nitong RA 9679 ay parehas hong applicable, no? O parehas hong sasaklaw sa ating mga land-based at mga sea-based OFW. Ang kaganda lang ho, no, katulad nila Sir Reynaldo from United Filipino Seafarers, yan po ay automatiko namang kinakaltas yung kanilang pag-ibig benefits tuwing sila ay kumpletong nakasakay sa kanilang mga respective manning agencies. Pero pag off-board or pag nakabakasyon na ho, ang kailangan na po mangyari po dyan ay kayo na po yung maghuhulog. Magpapatuloy po. Napakadali lamang po. Kaya napakalaga no, in relation with our discussion kanina, mahalaga po na meron tayong taglay-taglay na MID number at sa pamamagitan nitong tamang MID number natin, maaari tayong maghulog, minimum of 200 pesos monthly or mas maganda, mas mataas ha, dahil ipon natin yan. Pwedeng hulugan yan through GCash or Paymaya account po. Yan, yung mga katulad ni Sir Reynaldo po, no? Kapag ikaw ay nakabakasyon, sir, pwede mo na rin gamitin tong pag-ibig mo para i-update yung hulog ninyo. At the same time, sir, pwedeng mag-loan, ha? Pwede nyo gamitin ng inyong pag-ibig for short-term loan. So, tamang-tama. Kung may tama kang MID number, you can do your loan transactions online and, of course, you can upgrade and update your pag-ibig savings using your GCash or e-wallets po na available po sa inyo. Alright! So, kagaya po ng ating ipinangako po kanina, sa ating pagbabalik ay magbabahagi po tayo ng ilang job opportunities at trivia na may kinalaman po sa ating pong mga kababayang OFWs. At mag-umpisa na po tayo, kagaya ng ating binanggit kanina, sa anunsyo ho mula sa Department of Migrant Workers, mula sa kanilang official website po. No? So, nakikita po natin ngayon sa ating screen yung mga available job vacancies po natin. So, nandito po ang bansang Australia po. Yan. So, nakikita po natin yung mga kwalifikasyon, yung akreditasyon, at maging yung mga available na position. Katulad po sa Australia, nandiyan dyan yung truck driver, mechanic, diesel motor. Yan, mechanic motor. As of ano po ito August 23. So, kung tatanungin nyo kailan nito inilathala sa website ng POEA, ayan po ay as of yesterday, August 23. Sa bansang Indonesia naman po, no, ay meron po ditong isa no na opening for mathematics teacher on secondary level. Yung kanina binabanggit natin kanina like truck driver sa Australia may 2 vacancies, mechanic diesel motor 10 vacancies po yan, mechanic motor vehicle 20 open positions, and somehow may nakikita pa tayo sa bandang baba. Ito pala mga binabanggit po natin ay maaari nyo pong sundan at makita to sa official website ng dmw.gov.ph po. Ayan, sa Indonesia rin. Yan, nakikita natin teacher. Sa science naman, kung may math kanina, may science, 1 vacancy. Sa Japan, yan. Sa mga kababayan natin sa Japan, shout out po sa inyo. Engineer naman to at CAD, no? CAD engineer. Okay, 7 po yan. 7 vacancies. English teacher din sa Japan, 8. Yan, yung mga nag-aantay sa inyo, no? Na makapunta ng Japan at the same time makapag-work. Yan po, grab this opportunity na. Sa Malaysia naman, yan, mga kapitbahay natin dyan sa Malaysia, sa mga OFW po natin, may available na job vacancies, 2 ho yan. Waiter sa Malaysia po, no? Under ho yun sa company na Sunset Beach Bistro. And moving forward po, sige po, ano pa yung mga available job vacancies natin? To scroll, yan, marami tayong sa Malaysia. 3 din po, restaurant workers sa Rotol Food Chain. At meron din po na 5 pa, no, na restaurant workers sa Maldives. Ito po, accountant naman po. 5 po yan, no? Diba parang sarap po dyan, no? Sa Maldives po, nakapagtrabaho ka na, nakapag-relax ka pa, no? Yun nga lang bang nagre-relax ka, syempre, nakatutok ka pa rin sa trabaho mo, no? Accountant ka, diba? At syempre, kung may accountant, kailangan niya ng assistant. Kaya 5 rin ang kailangan na accountant assistant po. Okay? Under po yan sa Travel Escape Maldives Private Limited. At kasunod nating nakikita for the job opportunities na nandito sa ating screen. Sa Maldives pa rin, guide travel, yan. And 10 vacancies po ito ang tawag dito, ito yung mga tour guide, no? Yan siguro yung travel guide, siguro ang term nila dito. Sa Qatar,
Yan po yung mga nagdi-discern na magkaroon ng karera sa Middle East. Yan, mga kababayan natin sa Qatar, shout out po sa inyo. Caregiver naman, 11 ang open na position. Sa nurse, sa Qatar din, meron din. Kung 4 ang nurse, syempre kailangan din yan ng assistant, nurse assistant, and registered general nurse na 25 vacancies. So yung kaninang 4 na nurse po ay sa support healthcare at yung 25 vacancies naman sa Qatar for nurse, registered general nurse is sa Al-Shima Medical Service, Al-Shamai Shema Medical Services. Meron din po tayo sa Qatar uli as waiter and waitress, tigli-5 po yan sa Shiso Burger. And sa Doha, restaurant naman po ito sa Qatar, 3 rin ang available sa ating mga waiter. Okay? So, yan. Moving forward, ang dami pong vacancies ngayon. Samantalahin nyo yung mga pagkakataong ito, ha. Meron din sa Saudi Arabia, no? Laborer, 1 vacancy. Chef, sa Saudi Arabia din po, available din po, no? 3 vacancies po yan. And UAE, nurse assistant po, siyang po yung available po natin. Okay? So, nakakatuwa, no? Ang daming available job, yung mga nangangarap po dyan ng mga pang-ibang bansa at naghahanap ng opportunity, no? At least available na po yan sa bansa po. At syempre, ay may bahagi ko na rin po yung ilang mga job fair na available po ngayon. Actually, this August 25, sa 3rd floor Event Center, CB Mall, Urdaneta City, Pangasinan yan, yung mga kababayan natin sa Pangasinan, ay meron po tayong job fair dyan sa CGU Peso, Urdaneta City, Pangasinan. Meron din tayong job fair sa 3rd floor Food Gallery, Robinsons, Iligan, Makapagal Avenue, Tubod, Iligan City, Lanao del Norte yan, ha? Sa LGU Tesla, Peso, Iligan po, at marami pa pong iba. Ito mga job fair naman po natin ito, makikita naman to sa ating official website po, no, ng ating DMW. So ito po mga kababayan po, patuloy nating pinapaalala na yung ating pong legal na paraan na ay sulit po yan, no? Kaya alam niyo po, para maiwasan po yung mga human trafficking, doon po tayo sa may authority, no? Doon po tayo sa authority, doon po sa autorisado, which is walang iba kundi yung government employment. Sa pamamagitan po yan ng DMW or Department of Migrant Workers po. So, isa sa mga announcement pa po natin, this coming August 25 pa rin sa South, sa Davao, sa ano naman po ito, Davao City Recreation Center, formerly Almendras Gym, Davao City, Davao del Sur. August 25, 2023 din sa Event Center, Ayala Capital Central, Bacolod City, and sa Peso Province of Negros Occidental. Sa mga taga Bicol naman ay Gaisano, Legazpi City, Albay, and Testa, Albay. Alright. So yan lang po ang ilan sa mga pag-update po natin patungkol po sa mga job opportunities, kagaya ng ipinangako po natin kanina, job opportunities. At the same time ay yung mga available vacancies po. Ngayon, ay dito naman tayo pupunta sa mga trivia pang ibang bansa or OFW trivias po. Okay. So, ito na po yung ating trivia po sa kasulukuyan po. So, marahil yung iba sa inyo, mga Pilipino talaga napaka-flexible, no? Napaka-adjustable ng ating dila. Alam niyo ba ang salitang ay ayaten ka sa Ilocano o kalaguranda ka sa Pampanga at inarota ka sa Pangasinense or gihugugmati ka sa mga Bisaya? Iba't ibang salita pero iisang kahulugan ng salitang ito na ang ibig sabihin sa wikang Tagalog ay mahal kita. Alam naman po natin na ang Agosto ay buwan ng wika kaya ating pag-uusapan ngayon sa ating triviang OFW ang wika. Alam niyo ba na sa ika-22 edisyon ng Ethnologue, ano ba tong Ethnologue na to? Ito po yung listahan o katologo ng mga buhay pa o patuloy pa rin ginagamit na wika. Sa kasalukuyan ay meron tinatayang 609 na lengguwahe or 6,909 na lengguwahe na meron ngayon sa buong mundo. Ibig sabihin patuloy po itong ginagamit at ginagamit pa rin siya sa salita. Pinakamaraming wika, ito yung bansa na marami silang dialekto, marami silang language na ginagamit. Ang nangunguna ay ang Papua New Guinea
Alam niyo po ba sa bansang ito ay meron silang 840 na living languages. Yan, kaway-kaway ha, sa mga OFWs natin na nandiyan dyan sa dakong yan ng Papua New Guinea ho. Yung bansang kinabibilangan po ninyo ngayon ay meron ho yung 840 na living languages na ginagamit ng populasyon na may bilang po na higit 4 million. So yung 4 million na to, iba-iba yung language nila, no? Ang maganda doon, buti nagkakaunawaan pa rin po sila, di po ba? At sumunod naman mo sa Papua New Guinea, yung kapitbahay lang po natin, sa babaho ng Pilipinas, walang iba kundi ang Indonesia. Ang Indonesia po ay may total na 707 na language na binubuo naman to ng more than 200 million na populasyon. Actually, 222 million plus ang populasyon ng Indonesia. So, they have 707 languages. Ang Indonesia naman po kasi ay archipelago din. Isa sila ang pinakamalaking archipelago o yung bansang binubuo ng maraming isla. Ngayon kung tatanungin nyo, pang ilang pwesto ang Pilipinas? Ang Pilipinas po ay nasa ikalabing-dalawang pwesto. May bilang na 183 na lengguwahe ang ginagamit ng 70 milyong populasyon. So kung kanina narinig natin ang pinakamalalaki at pinakamararaming lengguwahe na bansa, alin-alin bansa naman ang pinakakokonte o isa lang ang ginagamit na lengguwahe? Ito yung mga bansang di ka mahirapan kasi isang language lang ginagamit nila. So nandiyan dyan ang British Indian Ocean Territory, Cayman Islands, Falkland Islands, North Korea, St. Helena, at saka yung nag-iisa lang talagang ginagamit nila, yung pinaka nasa dulo ng lisang ito, pag 242 siya, ang St. Pierre and Miquelon. Okay? So tandaan po natin, ang pag-usbong ng iba't ibang salita at wika ay may kinalaman sa mga taong nakatira, teritoryo, lupain, at kultura. Ngayon, dahil pinag-uusapan na natin ang wika at salita, alam niyo ba na ang pinakamahabang salita sa wikang Ingles ay ang salitang Pneumono Ultramicroscopic Silicovolcanoconiosis. No, 'di ba? Na binubuo ng 45 na mga letra, no? Binubuo siya ng 45 na letra pero 45 times ko yatang binasa ng paulit-ulit, no? Itong Pneumono Ultramicroscopic Silicovolcanoconiosis. Yan daw po ang pinakamahabang salita sa wikang Ingles sa ngayon. Alam niyo kung anong ibig sabihin niyang Pneumono Ultramicroscopic Silicovolcanosis? Yan po ay tumutukoy sa isang sakit sa baga. Ang hirap spellingin, di po ba, no? Mahirap na nga magkasakit, mahirap pang sabihin, no? Iba-iba man ang salita, gaano man kaikli, gaano man kahaba, ang mahalaga ay patuloy na pagkakaisa at pagkakaunawaan. Kaya ikaw, kabayan, ano ang say mo? Kaya patuloy niyo pong abangan ang ating mga weekly trivias patungkol po sa foreign culture at iba't ibang usapin na may kinalaman sa ating mga OFW at sa ibang bansa. Dito po yan sa Kumusta ang Pag-ibig Mo. At live na live po tayo ngayon sa Kakampi Online. Ang Kakampi Online ay kasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. Hinihingayat din namin ang aming mga kababayan na every Thursday ay mag-tune in po sa ating Kakampi Online, ganap na 3 p.m. para kayo po ay ganap na mas mabigyan ng mga impormasyon at maging updated sa mga programa at serbisyo ng Pag-ibig Fund. At pagkatapos lang po ng ilang paalala, ay magbabalik na lang po tayo para sa ilan pang mamahalagang mga paalala patungkol po sa kumusta na ang pag-ibig mo. We'll be right back.
Alright, nagbabalik uli tayo sa kamusta na ang pag-ibig mo. At kanina ako ay nabanggit na po natin ang patungkol po sa pag-ibig membership registration at paano to gawin at paano tayo magkakaroon ng membership ID number. Dito po sa Pilipinas pala, no, bukas ho ay holiday ho sa Metro Manila at sa bandang Bulacan dahil dito po gaganapin yung ating FIBA for basketball po, no? Bukas ho ay malamang yung mga basketball fans ho natin ay talagang makikijoin na mag-cheer, especially sa ating Gilas Pilipinas. Kaya sa ating mga kupuna sa Gilas Pilipinas, mabuhay po kayo sa lahat ng sumusuporta po sa ating kupuna ay okay po yan. Lalo-lalo na manonood sabay at lalo na yung pupunta sa ating court. Siyempre, kaya natin nabanggit yan, alam nyo po ba kung sa basketball, di ba po pag nagpa-member ho tayo sa basketball team, ayaw naman ho natin na nakabangko lang po tayo, no? Ibig sabihin para ma-benefit po tayo or magramdaman natin, malaman natin na member tayo ng basketball team, ay lumalahok tayo, sinasabak po tayo dun sa actual na laro, no? Talagang kumikilos tayo. Kaya ako nabanggit po yan dahil sa Pag-ibig Fund, ganun din po. Pag nagpa-member po tayo, hindi lang yan magtatapos na nagkaroon lang po tayo ng MID number. Papasok na po ngayon dyan. Siyempre, kailangan ma-enjoy natin yung mga benefits and services na nakikita nyo ho ngayon. Kagaya ho ng regular Pag-ibig savings, ito ho yung mandatory savings na tinutukoy ho natin. Kung nagtatrabaho ka sa Pilipinas, yan yung kinakaltasan nyo sa mga seafarers every time na nakasakay kayo, yan po yun. Yung voluntary savings program na MP2. So, yung MID number nyo, ito yung pinaka-channel, ito yung pinaka-gateway nyo for you to be able to access, to register, and to use your Pag-ibig benefits such as the Pag-ibig Multipurpose Loan, Housing Loan. Yung HEAL program po na nakikita po ninyo, ay yan po i-discuss naman natin sa mga susunod na programa. Pero binabanggit ko lang naman po dito, no, na makita nyo na napaka marami hong variety, no, na pwede nyo magamit. And of course, the virtual Pag-ibig. Of course, it is to be discussed at tatalakayin ho natin yan sa mga susunod pa nating episode. Naabangan nyo po yan, ha, every 3 p.m. po. So ngayon, dumako na tayo. So, sir, sabi mo parang basketball to, hindi lang ako bangko. Meron akong partisipasyon sa aking membership. Paano ko to gagawin? Siyempre, una, huhulugan natin tong Pag-ibig ninyo. So, paano po yan? Napakasimple at napakadali lang po nito. So, kagaya na nakikita nyo po, of course, you can save and pay conveniently. Hindi ka na mahihirapan. It's either through virtual Pag-ibig or over our 70,000 payment partners nationwide or 674 remittance partners overseas such as the Bayad Centers, EasyPay on 7-Eleven stores and EasyPay partners, GCash, Lulier, Paymaya, Save More, SM Store Business Service Center Hypermarket, Asia United Bank, Bank of the Philippine Islands or BPI, Security Bank, Union Bank, Land Bank, Metro Bank, Visa, MasterCard, and JCB powered credit cards, BankNet, and of course our international partners such as Cash Pinas, Philippine National Bank or PNB, iRemit, and Ventaha po. Sa mga nagtatanong po, napakadali lang po niyan, no? So, katulad nyo, no, kung may GCash kayo, ay pwedeng-pwede nyo pong gawin. And if you have other questions and inquiries po, if you're within Metro Manila, here is our office as of now, to, no? Sa OFW Center sa Pasay. Dahil abang-abang tayo, baka before this year ends, ay abangan nyo na po kami sa Ayala Malls, sa May Asiana, sa Manila Bay. As of now, we are located, our head office of OFW Center, at Ross Street Building, Libertad Street, corner Ross Boulevard, Pasay City. So we are near on the old DFA building and halos katapat lang po namin yung AIMS, no, yung paaralan po sa mga seaman po, no. So here, flash on your screen is our active telephone numbers and email address wherein you can email us. Pwede nyo ipadala dyan yung inyong mga concerns and inquiries po. So nakikita nyo po, no, na very active and proactive ang ating Pag-ibig in terms of members savings and of course offering immediate help and assistance in case of need po. So muli pinapaalala po natin sa mga OFWs po, bago po tayo tuluyang mamaalam po, na una po ay kayo po ay bahagi na po ng mandatory coverage ng Pag-ibig Fund. Baka meron po sa inyo ay wala pa pong number or baka hindi pa nila alam na member po sila. Napakasimple lang po niyan. If wala pa pong number, you need to register online. It's quite
simple, at the same time easy, at the same time dahil online lang ang registration. And once na meron naman po kayo hindi ka lang bangko, ikaw ay bahagi ng ng paglalaro. Ikaw ay bahagi ng benepisyo ng pagiging player. So bilang Pag-ibig member po, gamitin po natin ang pagkakataon para makapag-ipon at magamit tong ipon na to sa mga iba't ibang pangangailangan at serbisyo na pwede nating ma-avail. Such as yung ating paghuhulog. At the same time, sa mga hulog na to ay magagamit natin for loan purposes and others or other Pag-ibig benefits, programs, and services po. Next week po ay mag-aabang pa po tayo ng iba po natin mga programang tatalakayin. Katulad ng nag-flash sa ating screen, ano nga po ba nagagawa? Bakit savings po ang tawag natin sa Pag-ibig Fund? Ano pa po bang mga savings program? At sa mga susunod pang mga episodes ay nandiyan din po ang ating housing at marami pa pong iba. So lagi lang po mag-tune in po. Live po tayo sa Kakampi Online, sa ating FB page po ng Kakampi Online, at abangan nyo rin po sa official YouTube channel ng Kakampi Online para po sa mga episodes pong ito. Sa mga nagtatrabaho po dyan sa ibang bansa at hindi po nila nasubaybayan live ang ating programa, ay maaari nyo pa rin balikan at maaari nyo pa rin panoorin para sa ganap na pagkatuto at dagdag kaalaman ang ating live broadcast po ngayon na dyan po natin ihatid at ipadadala po sa ating FB page po. Dito pa rin syempre sa Kakampi Online po. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at pagsubaybay po sa ating maiksing talakayan sa kamusta na ang pag-ibig mo. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pag-ibig, ang inyong kababayan at kakamustahan, Erwin Paul David, at ito po ang ating kumusta na ang pag-ibig nyo. Next week po, kita-kita po muli tayo para sa susunod pang talakayan at patungkol sa programa at dapat yung malaman patungkol sa pag-ibig. Maraming salamat po mula dito sa Pilipinas. Ay magandang hapon po at sa inyo po mga bansa ay patuloy po ang ating pag-iibigan dahil dito po ang pag-ibig na magbibigay at maghahatid sa inyo ng serbisyo po. And once again, we would also like to encourage everyone for those looking for job opportunities abroad to don't hesitate to visit the official website of Department of Migrant Workers at dmw.gov.ph po, no? Kung naghanap kayo ng lehitimong job opportunity, alam niyo po ang maganda ho pag tayo po ay nakapagtrabaho sa ibang bansa, hindi lang po ito matapos lang po sa pagtatrabaho. Ngayon po, nakikita niyo po, kaya po mandatory ang pag-ibig sa OFWs, katuwang nyo rin po ang Pag-ibig Fund para hindi lang po tayo nagtatrabaho bagkos ay nakakapag-ipon ho tayo. At ang maganda mapag-ipunan po ay yung mga government institution kagaya ho ng Pag-ibig na nakapagbigay ng sound savings program at pwede ho makapagbigay ng competitive and high dividend rate na talaga hong malaki po as compared with other common deposit accounts po. Kaya sa mga nasa ibang bansa po, nasan man po kayo, mapa Europa, Asia, Africa, Amerika, o di kaya po ay sa dako po ng Australia, ay bukas po ang Pag-ibig Fund po para patuloy po ninyo. At the same time, no, tatalakayin din natin sa mga susunod na episode ang ating virtual pag-ibig din po. So, hinihikayat namin kayo na patuloy, no? Na patuloy na maghulog sa Pag-ibig Fund nang sa ganon ay patuloy din po yung ating mga benepisyo po. Okay? So muli ay ito na po ang ating lingkod Pag-ibig. Ako po ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin David, na nagsasabi sa Pag-ibig, ang pinaghirapan ay may katuparan. Maraming salamat po at see you next Thursday para sa kasunod naman nating talakayan sa kumusta na ang pag-ibig mo. Ingat po at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pakikinig. Laging tandaan, may pag-ibig